Magandang araw klase! Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat at magtala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Narito ang nilalaman ng ating aralin, kahulugan ng El Filibusterismo, panahon at mga pangyayari habang isinusulat ni Rizal ang nobela, kondisyon ni Rizal habang sinusulat ang El Filibusterismo, mga taong tumulong kay Rizal, pinag-ugatan ng tema ng nobela, pagkakaiba ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, at ang buhay ng Gumburza. El Filibusterismo. Ang filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman. Filibustero ang tawag sa taong kritiko, taksil, lumalaban o tumutuligsa sa mga prayle at simbahang katolika. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga mahalagang pangyayari o timeline sa pagkakasulat ng El Filibusterismo. Noong taong 1885, binalangkas ni Rizal ang El Filibusterismo habang isinusulat niya ang Noli Me Tangere. Noong 1887 ay matagumpay na lumabas noong Marso ang nobelang Noli Me Tangere. At itong taon din na ito ay muli niyang nakasama ang kanyang pamilya at ginamot niya ang mata ng kanyang ina. Dito rin ay nakipag-usap siya kay Leonor Rivera at inalam din niya ang pagtanggap ng mga Pilipino sa nobelang Noli Me Tangere. 1888, Pebrero, nilisan ni Rizal ang Pilipinas dahil na rin sa udyok ni Gobernador General Emilio Terrero. Nagtungo siya sa iba't ibang bansa sa Asya, Amerika at Europa. 1890 ay sinimulan ng isulat ni Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa London. 1891 nang matapos ni Rizal ang nobela noong Marso 20 at makahanap ng palimbagan sa Get Belgium. Ang manuskripto ay ipinadala niya sa kanyang kaibigan na si Jose Alejandrino. Noong ika-6 ng Agosto 1891, ipinatigil ang pagpapalimbag dahil sa kakulangan ng salapi o pera. Inisip na lamang ni Rizal na sunugin ang libro, subalit dumating ang tulong mula kay Valentin Ventura. Sa tulong ni Valentin Ventura ay muling naipalimbag ang nobela noong Setyembre 1891. Pinalimbag ni Rizal ito kaso kinulang sa pera kaya't binawasan ang mga kabanata mula sa 44 naging 38 na lamang ito. Taong 1891 pa rin, naipalimbag niya ito sa F. Mayer Van Loo Press at naging hulugan ang bayad. Ipinadala ni Rizal ang kopya ng El Fili sa Hong Kong, ngunit ito ay nasamsam ng mga Kastila. Sa Pilipinas, ipinuslit at naipasira ng pamahalaan ang mga nakumpiskang nobela. Taong 1896, malaki ang naging tulong ng El Fili kina Andres Bonifacio at sa Katipunan upang maiwaksi ang mga balakid sa paghihimagsik. 1872, ang El Filibusterismo ay inalay ni Rizal bilang pagpupugay sa voluntaryong martir na binitay sa Bagong Bayan noong Pebrero. Narito ang ilan sa mga impormasyon ni Rizal habang isinusulat ang kanyang mga novel. Kaya inaganas ng paghihirap, higit ng mabuti, kung saan madalas niyang kumain ng 5 beses sa isang araw, nagsanla ng mga alahas,
siya ay nilaluan ng mga kasamahan sa La Solidaridad, nag-uusig ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Ika ay pagpapakasal sa iba ni Leonor Rivera na dahilan ng pagbabago ng mga tauhang Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga taong tumulong kay Rizal. Jose Alejandro, siya ay naging kahati ni Rizal sa upa sa Get at naging kahati rin sa pagkain. Jose Maria Basa, nagpadala si Rizal ng sulat kay Jose Maria Basa na noon ay nasa Hong Kong upang makakuha ng kaunting pera mula sa Message V Maritimes. Valentin Ventura, siya ang nagpadala ng pera kay Rizal upang maipalimbag ang El Fili noong Setyembre. Unang may hawak ng orihinal na manuskripto ng nobela. Ngayon naman ay ating tuklasin ang mga pinagmulan ng tema ng nobelang El Filibuster. Una ay ang pangyayari sa Calamba. Dito ay pinahihirapan ang kanyang pamilya, hinuli ang kanyang ina, hinigpitan ang kanilang pamilya at kinumpiska ng mga praile ang kanilang mga lupain. Dahil kay Leonor Rivera, na dating kasintahan ni Rizal, ang magulang ni Leonor ay ayaw sa pagmamahala ni Rizal at ni Leonor sapagkat sila ay magpinsan at si Rizal ay itinuturing na isang herehe. Kaya't pinakasalan na lamang ni Leonor si Henry Kipping, subalit namatay din si Leonor matapos ang 2 taon. Ang tema rin ay mula sa kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipino na tumuligsa at lumaban sa kalupitan ng pamahalaan ng mga. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagkakaiba ng Noli at Elfo. Ang Noli Me Tangere ay nailimbag sa Alemanya. Si Maximo Viola ang kaibigan na nagpahiram ng pera kay Rizal upang mapalimbag ang nobela. Ito ay inalay niya sa inang bayan. Ang El Fili naman ay nailimbag sa Get, Belgium. Si Valentin Ventura ang kaibigang nagpahiram ng pera kay Rizal upang ito ay maipalimbag. Ito ay isang nobelang pampolitika na isinulat para sa Gumbursa at nagpakita ng planong paghihimagsik ni Simon. Ang Noli Me Tangere ay maituturing na isang nobelang panlipunan dahil ito'y tumatalakay sa pamumuhay, pag-ugali at mga sakit ng mga mamamayan noon. Isang nobelang romansa na isinulat ni Rizal para sa inang bayan na nagpapakita ng pagmamahal sa Pilipinas tungo sa pag-iibigan ni na Maria Clara at Crisostomo Ibarra. May pangarap, damdamin ng pag-ibig at awa. Sa El Fili naman, kung sino man ang magbabasa ng librong ito ay makakaramdam ng puot, kapaitan na tumitigid sa bawat bahagi ng aklat. Ito ay isang nobelang politikal dahil ito'y tumatalakay sa pamamahala ng mga Kastila, sibil at simbahan. Ang nasabing nobela ay pampolitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising panglalo sa nag-aalab na hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ang bayan. Ngayon naman ay ating kilalanin ang 3 paring martir na pinag-alayan ni Rizal ng kanyang nobela, ang Gumbursa. Sila ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang 3 paring martir ay pinaratangang nagpasimula ng aklas sa Cavite noong 1872. Sila ay isinangkot sapagkat sila ay mga paring Maka-Pilipino. Ang inspirasyong idinulot ng 3
tagumparing martir sa buhay ni Rizal ay mula sa kwentong ibinahagi ng kanyang kapatid na si Pasiano. Maraming salamat sa iyong panonood. Naway meron kang bagong mga aral na napulot mula sa aralin na ating tinalakay ngayong araw. Huwag kalimutang share, like, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon Wikang Filipino.